Grabe, sobrang proud na proud po ito si Bongbong Marcos Jr., no? Papaalala ko lang sa'yo, Marcos Jr., si Tatay Duterte po ang nagrehabilita niyang Jones Bridge na yan. Hindi ka pa Pangulo, ganyan na po ang itsura ng Jones Bridge. Wow, ang ganda ng Jones Bridge mga lodi. Balikan po natin, nung panahon po ng ginawa po ni Tatay Duterte na inirehabilitate niya ang Manila Bay Walk, yan po yung time na kino-construct din po yung Jones Bridge na yan. O sige, sino makagaling dyan? Patunayan nyo nga na si Bongbong Marcos Jr. talaga ang may gawa nitong proyektong ito. Ito po ang katibayan na hindi po kay Bongbong Marcos. Ayan po, ebidensya na itong Binondo Bridge po na to o kung ano man po yung bridge na sinasabi po nitong Marcos administration na nirehabilita daw po nila. Ito po yung date mga idol. April 8, 2022. Ang nakalagay po dito, mga gawa ng Duterte administration high quality. The new Binondo Intramuros Bridge. Duterte legacy, Duterte lang malakas, build, build, build. O ano ngayon? Grabe mga idol, no? Di ko po alam kung proud na proud po ba talaga si Bongbong Marcos sa mga inaagurahan niya, ino-open po nilang mga proyekto na alam naman po natin na hindi po talaga sa kanya. So ito, meron na naman pong post ang Bongbong Marcos Jr. na ito. Ito po, pakita ko lang. Sabi po dito mga idol, binuhay natin muli ang Jones Bridge upang higit pang pagyamanin ang kasaysayan, kultura at kabuhayan ng Binondo. Dagdag pa rito, bahagi po ito ng Chinatown Revitalization o Rehabilitation Project, mali pa yung spelling, na naglalayong gawing mas ligtas, mas bukas at mas maunlad ang ating mga makasaysayang distrito para sa pamilyang manggagawa, mag-aaral at maliliit na negosyo. Phase 1C, View Deck, Pasig River, Esplanade, Manila. Ngayong araw po na to, June 7, 2025. Ito po ang picture mga idol. Grabe, sobrang proud na proud po ito si Bongbong Marcos Jr., no? Sa mga ginagawa po ng kanyang administrasyon na kagandahan daw po. Papaalala ko lang sa'yo, Marcos Jr., si Tatay Duterte po ang nagrehabilita niyang Jones Bridge na yan. Hindi ka pa Pangulo, mayor pa po nung time na yon si Yorme Isko na hindi pa tumatakbong presidente. Ganyan na po ang itsura ng Jones Bridge. At yung mga galit na galit po sa Chinese, mga idol, yung ginamit po ng mga materyales dyan, galing po ng China. Yung iba daw po dyan, dinonate daw po ng mga Chinese. So, ano na? Kamusta na? Ano ba talagang ginawa ng Marcos administration na sa kanya po talaga? Anak ng tinapay naman, oo. Eto pa, tingnan nyo mabuti. Wow, ang ganda ng Jones Bridge, mga lodi. Balikan po natin nung time po na mayor po si Yorme Isko. Nung panahon po ng ginawa po ni Tatay Duterte na inirehabilitate niya ang Manila Bay Walk. Yan po yung time na kino-construct din po yung Jones Bridge na yan. Paano ko po nalaman mga idol? Siyempre, laking Quiapo po ako mga idol. At alam na alam ko po yung update, yung time na presidente po si Tatay Duterte, ng time na inaayos po yung Jones Bridge na yan. Diyan po sa Chinatown na yan mga idol, marami pong nagbago. Lalo na po nung bumisita ako dyan ulit. Hindi po kagagawa ni Marcos administration, kaya po gumanda ulit ang Jones Bridge. Ayan po mga lodi, malapit po yan sa Chinatown. Anak ng tinapay, ano na naman to? Bongbong Marcos Jr., meron pa kayong paganto. Matagal nang bukas yan, Marcos Jr. Yung mga daanan sa gilid niyan, ayos na yan, panahon pa ni Tatay Duterte o inaayos nung time na yun. Anak ng tinapay, nakakapanlumo tong presidente na to. Grabe, proud na proud pa siya na ganyan yung itsura ng Jones Bridge. Matagal na pong ganyan yan. Ano na, kontento ba kayo sa gantong klaseng pamumuno ng Marcos administration? Kontento ba kayo na ganito lang yung ginagawa niya sa budget ng ating bansa? Hindi po yan inagyurahan ni Tatay Duterte. Siya po ang umangkin. Magpasalamat naman kayo kay Tatay Duterte. Hindi yung pinamumukha nyo na kayo ang may gawa. Pero ang totoo niyan, gawa na po yan.
So, ang nangyari dito, sa tingin ko lang, yung budget na ginamit niyo dito, pinamukha nyo na dito po nabuhos yung budget ni Bongbong Marcos Jr. Na malinaw naman sa sinabi ni Tatay Duterte bago siya bumaba, tapos na po, bayad na. Meron na pong siguradong pondo para po sa mga proyektong iniwan niya. So, paano na yan? Paano to? O, di ba mga idol? Proud kayo? Lalong-lalo na yung mga tanso na yung kaya lang pala gawin nitong Marcos administration na to. Ni-recycle lang po ang mga projects ni Tatay Duterte at nung panahon po ng administrasyon niya. Wala na po ba talagang iba na maisip itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. para solusyonan kung ano man po ba talaga ang tunay na problema ng ating bansa? Yung 20 peso per kilo na bigas mga lodi, sapa lang po yan. Para lang po makalimutan ninyo kung ano talagang tunay na pinangako niya. Tapos ngayon, ganito lang po yung gagawin ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Angkinin lahat ng mga ginawang proyekto ni Tatay Duterte. O sige, sino makagaling dyan? Yung pagtatanggol niya pa rin to, si Bongbong Marcos Jr. Patunayan nyo nga na si Bongbong Marcos Jr. talaga ang may gawa nitong proyektong ito. Alam po ng mga kababata ko dyan sa Maynila, lalong-lalo na po dyan sa Quiapo, alam po nila kung sino po talaga ang may gawa po nitong proyekto na to. Hindi nga inangkin ni Yorme Isko to eh. Dahil alam niya, ang pondong ginamit dito galing po talaga sa administrasyon ni Tatay Duterte. Galit na galit kayo, di ba? Sa China. Kung makikita nyo po yung Jones Bridge na yan, yung mga bakal na ginamit po dyan, meron po dating bandila dyan ng China. Tapos Pilipinas. Kasi nga po, ang pinagkunan po ng materialis dyan, kung hindi ako nagkakamali, galing po ng China. O ito, papakita ko sa inyo. Ito po yun mga lodi. Ito po ang katibayan na hindi po kay Bongbong Marcos, ito pong Jones Bridge o yung Binondo Bridge na pagpapaganda po niyan. O ito, play po natin para sa inyong kaalaman mga lodi. Kaya malakas ang loob ko sabihin lahat ng ito dahil ito po ang matibay na ebidensya na lahat po ng ginawa po ng administrasyon ni Tatay Duterte inaangkin lang po nitong Marcos administration na ito. Wala po siya talagang sinimulan nung naupo po siya bilang pangulo ng ating bansa. Ito po yung sinasabi ko sa inyo mga lodi, no, na ginamit po ang flag ng Pilipinas at saka flag po ng China. Ito po mga lodi, para makita nyong mabuti. Yung Jones Bridge mga lodi o Binondo Bridge, sa pagtutulong-tulong po yan ng mga Pinoy at saka sa tulong din po ng Chinese community. Ayan po, ebidensya na itong Binondo Bridge po na to o kung ano man po yung bridge na sinasabi po nitong Marcos administration na nirehabilita daw po nila. Ito po yung date mga idol. Post po ito ni J. Dennis J. Awit. April 8, 2022. Ang nakalagay po dito, mga gawa ng Duterte administration high quality. The new Binondo Intramuros Bridge. Duterte legacy. Duterte lang malakas. Build, build, build. O ano ngayon? Sabihin nyo fake news na naman si Peps TV. Ano tong pinagyayabang ni Marcos Jr. na sila po ang nag-rehabilitate nito? Sila po ang nag-open nito mga idol, na matagal na po itong binuksan para po sa publiko. Tapos ngayon sasabihin nyo, kayo ang may gawa, Marcos Jr. Hindi ba kayo kinikilabutan dyan? Yung taong gumawa nito na presidente dati ng ating bansa, pinakulong sa The Hague, Netherlands nang walang kalaban-laban. Ito po yung mga gawa niya nung panahon po ng kanyang panunungkulan bilang pangulo ng ating bansa. Tapos ganito lang yung binalik ninyo sa kanya. Inaangkin nyo, Marcos Jr., kung ano yung ginawa niyang maganda dito sa Pilipinas. Lahat po halos na mga proyekto ni Tatay Duterte, kayo ang nag-inagura, na sinabi na nga po doon mga lodi na sigurado na po ang pondo, budget para sa mga proyektong hindi pa natatapos. Ano pong masasabi kaya ng mga tansong talangka sa video na ito? Dahil sinasabi po nila mga lodi, ang galing daw po ni Bongbong Marcos, ang dami daw pong ginawang mabuti, sobrang nakakabilib daw po si Bongbong Marcos Jr. Ayan yung galit na galit kayo sa China, tapos sila pa yung may ginagawa o tumutulong sa ating bansa. Pero yung na ginawa po tayong mga alipin dito, bilib na bilib po kayo. O ayan,
Pamukha nyo po dito po kay Bongbong Marcos Jr. na ito pong pinagyayabang po niyang binuksan daw po nila o nirehabilita daw po nila mga lodi. Matagal na po yan ginawa. Kung ano-ano na lang mga pinopost nito para lang masabing may ginagawa talaga siya bilang pangulo ng ating bansa. Pero ito, nadaanan ko po ito eh. Yan, yung kung ano man po yung itsura niyan ngayon mga lodi. Ganun na po yung itsura na yung bumisita po ko dyan sa Maynila. Anak ng tinapay, kung hindi pa po tapos yun, pero ganito rin po yung patutunguhan nun. Siguro lang ang tingin ko dito mga lodi, no? Wala na siyang maisip na maipakita sa publiko kung ano man talagang ginagawa niyang trabaho dahil wala naman po talaga. At ito po ang nakita niya, yung Jones Bridge po mga lods. Kaya pinost po nila. Pero ang katotohanan dyan mga lodi, gawa po ni Tatay Duterte. Tanong nyo na lang po dyan mga lodi sa mga taga Manila, lalong-lalo na po sa mga kababata ko dyan sa Quiapo. Sino po ba talaga ang may gawa nitong pagpapaganda, pagre-rehabilitate ng Jones Bridge o Binondo papuntang Chinatown? Kayo na po, bahala ang sumagot yan. I-comment nyo na lang mga lodi kung kanino po ba talaga. Kay Marcos Jr. ba? Kay Isko Moreno ba? O kung sino man po namumunong umaangkin po nito. Basta isa lang po ang nalalaman ko. Si Tatay Duterte po ang gumawa ng mga imposibleng kayang gawin ng Pangulo ng ating bansa. Siya lang po. Lalong-lalo na po yung Manila Baywalk. Ewan ko na lang mga lodi, baka yung Manila Baywalk din, angkinin din po ni Marcos Jr. Mahiya-hiya naman po kayo. So, hanggang dito na lang. Pakita nyo na lang sa mga tansong talangka kung ano man tong kalokohan na ginagawa po ng kanilang iniidolong Pangulo. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin ang may gawa ng lahat ng iyan.